Good morning! Morning mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Po ang ating Bible morning walk. Tinanghali tayo at naghatid pa sa school. Hatid ko ulit yung aking bunso, si Jeremiah, sa kanyang school. After that, bago pa ako nakarating dito. Medyo mataas na rin ang araw. Yan. Okay. So, isa na namang utos galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Ang kanyang sinabi sa isang alagad. And mahalaga ito kasi magandang masanay tayo sa mga utos no? Morning Joe, medyo tinanghali ako Red pa si RM. Maganda rin yung masanay tayo sa pag-aaral ng mga utos ng ating Panginoong Hesus. Basically, yan kasi ang isa sa nakakalimutan na ng mga Kristiyano, yung sumunod. Yung sumunod sa utos, sa mga pinag-uutos. At hindi na tayo concerned sa mga tagubilin ng ating Panginoon. We were just living out our Christianity the way we like to live it. Parang marunong na ako, alam ko na kung paano. But there are so many commands. And sabi nga, meron tinatawag na sin of omission. Sabi ni James, good things that you have missed doing is a sin. No? Mga mabubuting bagay, mabuting gawa na hindi mo nagawa, na binigyan ka ng opportunity ng Panginoon na gawin yan, pero hindi mo nagawa, then you are sinning. So, morning Timelda, sa nakay ni Clarence. So, move on tayo. Bagamat iniwan na tayo ni Kuya Edgar at siya nasa piling na ng Panginoon, ay alam ko na di naman tayo pababayaan ng Panginoon. Di kayo pababayaan ng Panginoon. Sabi ko nga, magandang masanay tayo sa mga utos kasi it cultivates our spirit of obedience. Cultivates our attitude of obeying. Diba? Kami, nasanay kami sa nung mga maliliit pa kami. Kaya si Joe, nasanay kami sa utos Maraming inuutos sa amin ng mga magulang namin. And that trained us who we are now. Kaya marunong kaming humawak ng martilyo, marunong kaming humawak ng magplantsa, maglaba, magluto. Ayan, yung mga ibang kapatid ko, expert sa pagluto. Kasi kanya-kanya ka rin kami na role Ako, expert ako sa paglalaba So, bilang panganay, lagi, Hil, laban na! Halos lahat ng, siguro, 5, maliban kay Derek. Pero siguro nung si Arma na, ayan, ako na, nakakatulong na ako sa pag-anlaw, paglalaba, nanay ko, hanggang doon sa pampito naming kapatid, si Epoy. So, dumating nga yung point na, pag nanganganak na yung nanay ko, masama loob ko ayan, nanganak na mama mo. Masama loob ko kasi dagdag na naman sa labahan ko yan. Pero yung mga utos, mahalaga yun Una, because as Christians, we have a Lord, Master, servant relationship.
Lord natin si Jesus, master natin siya. Teacher pa nga eh. Yeah. Kahit teacher, nag-uutos yun eh, di ba? So, tayo yung kanyang follower, tayo yung kanyang anak, tayo yung servant. So, we have to have that kind of attitude. Kaya yung pag-uutos, wag po natin yung kasasama ng loob. Because, hindi natin alam yung reward nun eh. Hindi natin, yung balik nun, ibang klase pala. Once you learned to obey and to do the things that God is asking you to do, madali na eh, no? Yung pagba-Bible study, pag sinunod mo yan, pag share ng gospel, pag sinunod mo yan, pag simba, no? Yung pag-worship sa Kanya in spirit and truth, pag sinunod mo yan, yung pag cheerful giving and sacrificial giving, pag tithes mo, pag sinunod mo yan, ba hindi na mahirap, and there is a joy of obeying eh. Ando na yun. Mawawala yung reklamo, mawawala yung complaints or questions, kundi mapapalitan yon ng joy. Tanggap mo na kasi na malaking tulong pala itong pagsunod. Kaya yung command natin po ngayon ay matatagpuan sa Matthew 9:9, wherein God encountered Matthew, no? So siguro yung pa isang gusto kong bigyan din. Ang Diyos ang nag-encounter sa atin. Hindi tayo naggumagawa ng way para ma-encounter ang Diyos. Never, no? Lahat yung pagtagpo niya kay Pablo, no? Sa daang Damasco, it was God's plan. Planado ng Diyos yun. Kahit sa Old Testament, no? Yung encounter ng Diyos kay Abraham sa burning bush. Kay Moses pala sa burning bush. Diba? Ganun din yung encounter ng Diyos kay Abraham naman doon sa Mount Moriah, yung sacrifice, pag-sacrifice niya kay Isaac na inutos din sa kanya ng Panginoon. And he obeyed. Diba? Sumunod siya. So, ang Diyos ang nag-i-encounter sa atin. Siya yung gumagawa ng way para ma-encounter tayo. And tayo lang yung nagre-respond. Tayo yung tumutugon sa encounter ng Diyos sa atin. Kasi may mga uso ngayong encountering God retreat. Mga ganyan. Di mo sinasabing sa kanila siguro nakatulong yun. Pero the fact that you are saying you are making an event to encounter God is wrong. Mali yun. Hindi tayong gagawa. It is God who encounters us. Now, may we have ritual or regular events katulad ng worship service, di ba? Na doon ini-encounter tayo ng Diyos with His Word. Kaya yung command, utos ng Panginoon sa atin, mahalaga. Mahalaga yon, no? So in-encounter ng Diyos dito si Matthew, a man named Matthew, a tax collector. So isang maniningil ng buwis na sa paningin ng kanyang mga kababayan ay siya isang masamang tao, ganid, corrupt, pinagsasamantalahan ang kanyang kapwa. So this is Matthew, the tax collector. Pero nung nakita siya ron ng Panginoong Jesus, ay in-encounter siya at sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus, follow me, follow me. Akulutain, galing sa verb, regular verb na akuluto. I follow. So akulutain, present, imperative, active. Follow me.
sumunod ka sa akin. And doon sa last part ng Matthew 9:9, and he, no? And he said to him, follow me. And he followed him. He followed him. At siya ay sumunod kaagad. Sumunod kay Jesus. Iniwan yung yung pagkakataong pangkumita ng pera. nasa tax booth siya eh. Pasok ang pera ron. Ang dami niya mga ginagawang kababalaghan doon. May tinatawag nga under the table, red tape, pulburon. Ang daming, alam nyo na, sa gobyerno. Di naman natin nilalahat. May mga matutwid at may mga regenerated government employees and political leaders din tayo. Mga talagang binorn again din ng Diyos. Sana nga makapag tayo ng mga list ng mga tumatakbo na talagang ni-regenerate ni Lord, no? Talagang binorn again ni Lord. Hindi yung protestante lang. Hindi yung sumasama lang sa relihiyon. Kung hindi talagang mag-come up tayo, no? Mga pastor. Kilala nyo naman yun eh. Hindi dahil anak ng pastor, regenerated na. O dahil merong hinahawakang church or religious organization, binorn again na ng Diyos. Hindi. So dapat may proof yan ng kanya talagang pamumuhay, paglilid o pagsuserve sa pamahalaan. So, ganyan yung dapat no? Kaya si Matthew, and he followed him, and he followed him. So, kahit si Matthew talagang given na. Kaya nga yung sumunod na verse doon, makita ng mga Pariseyo na ang kasama ni Jesus ay si Mateo at ang kanyang tropang mga tax collectors. Sabi nila, rebuke nila si Jesus, ba't ang mga kasama ng tao na yan? Ba't ang kasama mo mga masasamang tao? No? Ganun kaagad, no? Meron ka perception, may brand kaagad sila doon sa mga kasama ni Matthew. At kay Matthew rin. Kasi yun nga talaga eh. Yun nga talaga yung pagkakilala rin sa kanya. But, sabi ko nga, once you are encountered by the Lord Jesus Christ, walang requirements dyan. No? Si Paul nga di ba? Mamamatay Kristiyano, mang-uusig ng early church sa mga Christians, in-encounter ni Jesus in-encounter ng Diyos. Because it is God who selects. It is God who chooses. It is God who appoints. It is God who saves. It is God who regenerates. Hindi tao, hindi pastor, hindi relihiyon ang nagbo-born again, ang nagre-regenerate, ang tumatawag, ang nagliligtas. Panginoon nating Diyos. Ang Panginoong Jesus, ang Ama, ang Holy Spirit. That is their work. Kaya, yung statement na yun, no? Come, follow me. Follow me. Mabigat yun. Kasi, sumusuot yun eh. Sumusuot po yun sa espiritu ng tinatawag ni Jesus. Walang magagawa ang espiritu mo kung hindi mag-response. Because that is a divine calling. That is the divine calling you. Diyos na yun eh. Siya na yung tumatawag sa iyo eh. Alala ko nung
unang interview, pasok ko sa PMI, in-interview, may calling ka ba? No? So, rektang tanong, pero hirap sagutin. Kasi ako lang naman ako, siyempre yung dapat ang tanungin nyo, yung tumawag sa akin. Ba't ako tatanungin nyo kung may calling ako? No? So, pwede namang sabihin ng marami, kahit sino, tinawag ako ng Diyos. Pinapunta ako rito ng Panginoon. Halos lahat, syempre, yung nasasabihin, may tawag, may pagkatawag ako. Although, syempre, mahirap ding sagutin yon, no? Kasi that would mean you are ready to serve God, you are ready to enter the ministry. Pero, ang makakaalam talaga ng sagot na yun, ay ang tumatawag, di ba? Ang Diyos na siyang tumatawag. Kaya nga yung regeneration, that is God's work alone. Yan, yung conversion naman, yung response natin, dahil kumilos ng Diyos sa atin, so meron na tayong, respond na tayo ng faith and repentance. Yan na yung process ng conversion na nangyayari sa atin. Ino-convert na tayo to Christianity. Pero bago pa nangyari yon, binorn again na tayo ng Diyos. Ginawa niya na tayong anak niya. Now, sinelyuhan lang yan ng ating pananampalataya na galing sa Diyos, ng ating pagsisisi na galing rin sa Panginoon. No? Kaya nga, dito, sa unang bahagi ng Matthew 9, sarap po nung ganito, yung ganitong nagde-devotion ka, Bible morning na morning devotion or morning walk sa akin. Kasi you have the opportunity para basahin yung Bible kahit saglit. Pero as you read, kasi dahil may goal ka nga to really understand, sabi ko, di ba, kahapon, no? Let those who have ears hear. So, those who have ears to hear, let him hear. Diba yun ang command kahapon eh. Hayaan niyo siyang makinig kasi may tenga siyang na makakapakinig. But that is for those who are given ng capacity or ability to understand the word. They are already regenerated Christians, illumined by the Holy Spirit. Medyo umiinit na. Sakit na ang tama sa aking balat. One round na lang siguro. Kaya dito mga kapatid, brothers and sisters, aking mga friends, condolence nga po pala sa sambahayan ni Pastor Juni Bacauco, Aris Bacauco. Pumayapa na po siya sa piling ng Panginoon. I think madaling araw po ng kahapon. So nakakalungkot. Kaibigan namin yon, nakakasama namin sa pag-mission. PhD din siya, doktor na rin siya, no? At nag-serve nga siya doon sa PBTS, Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio. At ganoon din sa kanyang pamilya. So, sumunod siya. At nakinig siya. Kasi tinawag na siya. Dumating na yung divine calling sa kanya. Yung pagsabi ng Panginoon, sumunod ka. And not all of us receives that calling. Kaya, once your spirit receives that calling, you need to rise up. Kahit na anuman yung ginagawa natin, kahit pa ganong kalaking pera ang involved o yaman ang involved,
Hindi ko naman sinasabing lustayin nyo na yung pera nyo, ano. But you can be a wise steward and use that para sa kaharian ng Diyos when you are following Him. Kami ni Pe, ano man yung meron kami, are being used, syempre, to minister to the family. Hanggat kaya pa namin. Kaya pasalamat na kami. Kasi si Jigs, siya na nagpapaaral kay Yerem. Tapos yung iba naming mga needs, tutulungan din kami. Ganun din naman. May konti tayong ministry, may konti tayong income sa pagtuturo sa Bible School. Kaya itong pag-analyze natin ng mga Greek words dito ay nakakatulong din sa aming pangangailangan ni Fe. Pero other than that, kung may needs ang ministry, hindi na para mag-isip pa kami. Para kailangan ba natin gastusin turon? Kailangan ba natin itulong turon? Automatic na yun. Para dun yun. Kaya we are continually praying. Kung ano man ang sa aming mga sponsors or supporters, meron kasi kaming patuloy pa ding tinutulungan mga pastor at church. Although alam naman ng aming mga pastor, kami na Pastor Rudy, Pastor Jeff, Pastor Domeng, talagang almost 4 months nang walang tinatanggap si Pastor Jefferson. Sinisikap naman ng Bailen, although mahirap na church lang yun, tumanggap siya kahit paano ng 3,000, 4,000 monthly. Tinutulungan ko din sila magbayad sa kanilang wifi na kailangan din sa ministry kasi nagpe-Facebook live din ng preaching. And ganun din, konting allowance, ganun lang. Pero may mga ilang kapatid, mga friends tayo at co-workers, co-ministers. Lagi ko nga pinagpe-pray din sila sa inyo dito. Binabanggit ko sa aking prayers. Kasi malaking blessing sila sa amin. Yung sambahayan nga ni Dave Laudato at sambahayan ni Pastor Prony. Si Pastor Prony nga tumawag sa akin, nasa work siya. Madaling araw siguro yun. Nung tumawag siya sa akin about Pastor Juni Bacaw ko na namatay na. Ayan. So, yan yung mga malaking tulong, di ba, sa ministry. Kaya when you sense the divine calling, huwag kang matakot. Good morning, Atimaan. Isang estudyante ko sa ETS, si Rachel. Ayan. So katulad nga nun, akuluteo, the verb, follow me. Mabigat ang laman nun. Kasi galing mismo yun sa bibig ni Christ. And what it means is, effective, may respansyon sa tatanggap ng pagtawag. Katulad nga kay Matthew, siya yung tumanggap ng pagtawag. So, at once, he arose and followed him. Yun ang statement din ni Matthew. Bagamat siya rin yung sumulat nun si Levi, si Matthew, ng Gospel of Matthew. Matthew 9:9. Pero ginamit niya lang parang third person. Kaya sabi niya, and a man named Matthew, hindi niya sinabing, at ako yun. At sabi niya, at siya ay sumunod nga kay Jesus. Siyempre, alam nga naman buhatin mo yung sarili mong bangko, di ba? Di ba? So, at si Matthew ay sumunod. Pero yung sumusulat noon, siya yun nung Gospel of Matthew. Siya yung tinutukoy niya. Pero hindi sabi, at sumunod nga ako. Gayahin niyo ako, sumunod ako kay Jesus. Hindi. Although, wala man tayong pwedeng i-boast, ipagyabang, kundi yung ating experiential knowledge of Christ, yung pagkakilala natin kay Kristo, bunsod ng ating experience at karanasan sa Kanya, ng ating pakikipagrelasyon sa Kanya. So, 10 na lang yata kaming naikot dito. First time ko itong maranasan.
Eh, as Pastor Jerry. So Jerry Lavinia, pastor to sa ano eh. Sa Dos Baños ka pa ba? Pastor? So, very short, di ba? Very brief, very, napakaikli lang ng command na yon. Follow me. Akulutain. Akulutain. Galing sa verb na akuluteo. No? I follow, sumusunod ako. Dito akulutain, follow me, with the verb. Tingnan ko sa yung ginamit sa Greek. Sure tayo. So, water break. Nasa kotse yung tubig ko eh. Ayan. Ayan o. Mata yun, si Matthew yun. Sitting at the tax booth, neon. At Timaan, parang ikaw to. Hindi nga lang BIR, no? Land bank ka nga pala. Pero nagbibilang din ng pera to. Humahakot ng pera. Nga lang, siyempre, alam naman natin, pag regenerated ka na, you are doing your work for the glory of God. Para sa kalwatian ng Diyos. Kahit na anong posisyon natin. Kahit na anong trabaho natin. Ayan. So, akulutei, yung pala, akulutei, no? Present imperative active. Tapos, moi, yun yung me, no? Of my yan no? Follow, you follow of my. Parang gano'n. Pero yun ang literal kasi genitive. Pero, siyempre sa smooth, follow me. So, follow me. To accompany, no? To be with in the same way of Christ. Yun yung in the direction of Christ where He's going, doon tayo pupunta. So, bigyan ko lang sa aking panghuling pagpaliwanag at tingin dito sa verse ng follow me. How are we to follow Christ? And paliwanag ko na yung why why we should follow, because He is our Lord and we cannot resist when we receive that divine calling. Pag siya ang tumawag, dumating na espiritu natin kinakausap nun hindi na utak ng espiritu natin, kaya wala tayong magagawa kundi mag-reply, mag-respond to follow. Kaya sabi nga, when Matthew stood up, he arose and he followed. Kaya tayo so as we follow, we just follow in His direction. We are just following in His footsteps. Huwag kang mauna. Sunod ka lang. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Doon ka lang. Parang convoy lang, di ba? Convoy. Merong leader talaga. Kasi alam niya yung best way. Alam niya yung tamang ruta sa buhay. Alam niya yung pinaka-magaang na daan sa buhay. So you follow Him. And you obey Him as you follow. Yung pagsunod din sa Kanya, siguro, nakapag-convoy na rin ako Pag bumibilis, bibilis din ako, di ba? Maiiwan ako Di ba? So pag bumibilis, pag medyo nakikita kong kumakabig sa kaliwa, nire-ready ko na rin ang sarili ko sa kaliwa. So what am I saying is, sunod lang tayo. Sunod tayo. Lahat ng ginawa ni Jesus, sunod tayo. Lahat ng pinag-uutos niya, sunod tayo. Lahat ng pinakita niyang karakter, katangian, pag-uugali, gayahin natin. That is what follow me implies. Hindi lang maging sunod-sunuran na, di ba? Hindi lang 'yon, kundi you are following for
the sake of glorifying Him, para ma-please mo siya, no? So may sense siguro ng sunod-sunuran, pero not in the sense na wala ka ng nawawala ka na parang robot na lang na sumusunod-sunod, di ba? So, follow me. Si Assistant Pastor Darrell, good morning, kapatid. So, let's follow him. Command niya yan sa atin. Ang prayer na lang dapat natin ay dumating sa atin yung divine calling na yon. To follow him. Kasi halos magkasabayan, di ba? Magkasabayang regeneration at calling, no? Kay Matthew, ganun din. Kay Paul, halos magkasabayan. Ni-regenerate ang spirito niya, binorn again siya, at tinawag siya. No? Effectual calling po ang tawag doon sa Reformed doctrine. No? Walang tatanggi ron. Hindi kayang tanggihan ang tinig ng Diyos. Hindi kayang i-reject. 1, 2, 3, 4. Ayun, 8 na lang kaming naikot dito. At wala nang shade, wala nang lilim. So, kapatid, ito po ang ating Bible morning walk. And pray ko kayo. Pag-pray ko ang ministry nyo. Kay Pastor Jerry at kay Pastor Darrell, Timaan, Timelda, ako lang po, Timelda, na kakasama dito sa pagmimission sa GH, Good Harvest Montalban. And Timaan is a continuing disciple of Christ. Alam ko naman, pagamat na wala ng Atibet, diretso pa rin. Tulad nga kanina, nabanggit ko, si Pastor Juni, kinuha na ni Lord, diretso pa rin tayo. May divine calling siya. Nakita natin yan sa kanyang buhay, nakita namin, he followed Christ. He served Christ. Pero hindi naman kailangan pong magpastor kayo. But what I'm saying is, lahat tayo, na-regenerate ng Panginoon, kakambal nun, yung divine calling, to follow Him, to emulate Him, to follow His directions, to follow what He did, to follow His ways. Ano ba mga ginawa ni Jesus? Nangaral siya ng pag-ahari ng Diyos, ng kaharian ng langit. Tumulong siya. Minahal niya ang kanyang kapwa. Hindi siya nag-involve sa anumang road rage. Anumang rage. Diba? Bagamat may mga dahilan siya, pwede niyang lusubin itong mga Judaizers. Panahon na pala ng mga ni Napoleon, no? Pero nung kay Jesus, yung mga Pharisees, Sadducees, na mga legalistic Jews. Ayan. So, pwede rin tawagin Judaizers. Na bawat gawin niya, bawat kilos niya, pero pinaratangan pang diablo ang kumikilos sa buhay niya. Napakasakit ng mga kapatid, di ba? I-blame ka, tapos sabihin, ganito ka, mukha kang pera, baluktot ang buhay mo, no? Hindi ka marunong magdisiplina, no? Ang dami mga pinaratang. Hindi lang kay Matthew, sa atin din. Kahit kaya na-regenerate si Matthew, di ba? First na sumunod siya kay Christ, narinig niya yung salitang masasamang tao kayo. Masakit yon, di ba mga kapatid? Pero given yun Given yun sa pagsunod mo. No? You are not just granted to believe in Him, but also to suffer for Him. Because of following Jesus. God bless po mga kapatid. Let's pray. Father God, salamat po sa Bible morning walk. Lord, tinahali kami konti. Medyo masakit na ang araw. Pero salamat po kasi yung walk, hindi naman talaga natatapos yun.
yung walk namin sa mundong ito, ikaw ang nagpapasya kung kailan tama na, kung kailan okay na ang aming paglalakbay sa mundong ito. Pero as you are allowing us to do it, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Mag-rest lang ako konti, Lord. So dito, kami Panginoon ay lumalapit sa iyo. Patuloy nga, inaalala namin si Joe, si Maricel, si Miko, si Andrew, sa bahay na aking kapatid sa US, at ang kanilang Forever Community Church na tumutulong din sa aking ministry. Ganun din, Lord, thank you rin po sa aking mga kaibigan, sa bahay ni Dave Laudato at ni Pastor Bobby. Thank you, Lord, sa kanilang ministry. And continue to bless sana yung missions ni Pastor Proni sa Morden at sa mga kalapit pang lugar. Ganun din, Lord, yung kanya pong mga tinatarget pa, no? Loobin mo, Lord, na kalooban mo ay mampisahan at magtagumpay po ang pagpaplant ng mga Christian churches. Bless mo din, Lord, Imelda, Mostoles, Clarence. Kinuha mo ng tatay nila, ang mister ni Ate Imelda, tatay ni Clarence. Pero alam ko pa, hindi mo sila babayaan. Sandal ka doon. Thank you ng Lord kay Pastor Jerry na tuloy-tuloy ang ministry nila. And bless mo rin si Ate Mina sa kanyang acting career. Shout out Ate Mina. Lord, bless mo din po yung nagpe-pray pala ako, nagsha-shout out din ako. Sorry, Lord. Bless mo din itong si Pastor Darrell, si Pastor Vicente nga pala, na Big Alinsunurin. Tagal ko na rin din nakita, pero tuloy pa rin siya sa ministry. Pagpalain mo po siya. Pastor Darrell Paredes, kanyang pamilya, ang ministry nila doon ni Pastor Ben Hur, paring Ben, tulungan mo rin, Panginoon, sila ron. Ganun din, ang Atimaan, bless mo yung health niya, Lord. Tuloy na ingatan mo po siya, bigyan mo ng kalusugan. And thank you, Lord, sa answered prayer. Magaling na sa sipon niya yung apo ko, si Asher. Maganda yung kanyang gising kanina. Nakikipaglarong maigi sa akin. And i-bless mo din ang kanyang mga magulang, si Marge, si Agape, sa kanilang pag-work. Ganun din, project ni Jig sa Friday, meron po siyang shoot. At yung kanilang stage play na gawin mo ring matagumpay para yung mga proceeds nito ay maibigay din lang sa kanilang target na pagtulungan, Panginoon. Si RM sa kanyang pag-aaral. At ang inyong lingkod, kami ni Pe, tuloy bless mo kami ng gandang kalusugan, kalakasan, at tulungan mo din po kami sa aming mga needs, especially sa ministry needs. Meron man kaming desire ay maging maayos yung ministry, yung church. Kaya yung mga kapatid ko, Pastor Ruel, kasama ko Pastor Elder Iggy, sambahayan ni na Benedict, Ning, sambahayan ni Reven, ni Norina, sambahayan ni March at Agape nga, sambahayan ni Napau, ni Bea, kanyang mga magulang din, ang sambahayan ni na Christian, ni Herlin, at yung mga nanay pa na sa outreach namin sa Burol, Paliparan. Ayun, ganun din yung sambahayan ni Ate Mirna, Palikudyo, nasa Japan siya ngayon. Bless mo din po siya, sama na kanyang ni Pastor, kanyang mister. Bless mo din, Panginoon. Ang kasama pa namin yung sambahayan din ng mga anak ni Pastor Bobot, no? Yung dalawang anak niya na may pamilya na rin. Bless niyo rin po sila. At yung pag-uwi rin po ng kanyang mga mahal sa buhay dito sa Cavite, galing Palawan, ingatan mo po sila. And ganoon din, Panginoong Jesus,
sa work ni na Gerald at ni Wilmer. Tuloy mo po silang samahan at pagpalain. Ganun din sa Pook, si Ate Shirley, si Ate Jennifer, na bago naming si Ate Jennifer, bunga ng aming Bible study at nakakasama na namin si church. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng mga sambahayan at sambayan nga ni Elder Iggy, ni Ate Nova, si Nova, Lord, pagalingin na po siya, Panginoon. Lalo na yung kanyang nararanasan ngayong abnormal yung menstruation, tulungan mo po siya, Panginoong Jesus, at makasama na po muli namin sa church para mag-worship sa iyo. I-bless niyo rin po yung kanyang tatlong anak, si Noah, si Nathan, si Architect Iman, ganun din yung kanilang mga love life. I-bless niyo na rin, Panginoon. Thank you, Lord. Tuturo po ako ngayon. I'll be teaching at PTS, Greek class ko sa Bachelor of Arts in Theology. Samahan mo po kami, Panginoon. Thank you, Lord. And sa mga makakapanood pa nito, makakapakinig pa, pagpalain mo po sila. Nabisita ko nga pala ng nanay ko kagabi. Pagpalain mo din po ang mama ko, Mama Linda. Good health. Nagpapapray din nga pala si Epoy, aking kapatid na nasa Slovakia. Tulungan mo din po siya, at si Pat at si Cloud na naiwan dito sa Pilipinas. Thank you, Lord. Thank you po. May nakalimutan man ako, kayo po, Panginoon, magpagaling sa may mga karamdaman ng mga kapatiran at mag-bless, Panginoon, sa bawat isa sa amin, sa iyong church at sa mga kaibigan ko na naglilingkod sa inyo. Ayun nga pala, Panginoon, yung mga kapwa kong pastor sa Oikos, Pastor Rudy, Pastor Doming, Pastor Jeff, sa Oikos Bailen at Oikos Imus. At ako naman po ay sa Oikos dito sa Dasma. At ang aking mga kasamahang pastor sa Cavite Presbytery and ang aming moderator, si Pastor Francis. Naalala nga po pala namin si Pastor Nelson Dangan na malapit na po yung kanyang pagpapalaproscopy. Yata yon, Lord, yung para sa kanyang abdo na may bato, at ganoon din yung isang misis ng aming pastor sa Cavite Presbytery, Pastor Abanyo, ay patuloy na kalusugan, kagalingan din po, bigay mo po sa kanya. Thank you, Lord. Thank you po. At salamat at pinaalala mo pa sa akin yung iba, Panginoon. Holy Spirit, thank you sa pagtuturo mo sa Bible Morning Walk. Ang mga dapat sabihin, medyo mahaba-haba, Lord, pero salamat kasi sabi ko nga, actually ang walk ay dire-diretso yan hanggang maging sleep. Hanggang maging lying down na. Pahigain ka na ni Lord. So, thank you, Lord. Thank you po. God bless. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa ating lahat.